ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming pamilya ang nahihirapang tugunan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Karamihan sa kanila ay tahimik na nagpapatuloy sa buhay sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap. Ikaw, kabarangay, ano ang nararamdaman mo kapag nakakakita ka ng pamilyang salat na salat sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bella. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan ko. 3 po kaming magkakapatid sa pamilya namin at nakatira lang po kami sa barong-barong na bahay sa isang squatters area dito sa probinsya. Ang papa ko po ay isang construction worker at ang mama ko naman ay isang selbedora sa isang maliit na kainan. Kahit na may mga trabaho po ang mga magulang ko ay hindi pa rin po ito naging sapat para matustusan ng lahat ng mga pangangailangan namin. At dahil walang-wala po kami, ito rin ang naging dahilan kung bakit elementarya lamang ang natapos ko. Pero kahit elementarya lang ang natapos ko ay ginawa ko pa rin ang lahat para makatulong sa pamilya, lalong-lalo na. At ako pa naman yung pinakamatanda sa aming magkakapatid. Araw-araw po akong nangangalakal para lang makaranas ng kaunting ginhawa sa buhay. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay hindi naging sapat yung pangangalakal para umasenso kami sa buhay. Kaya ng mga panahong yon ay dito ko napagtanto na kung gusto kong umasenso sa buhay ay kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral. Ang totoo po niyan, inggit na inggit po ako sa mga naging kaklase ko noong elementarya dahil karamihan sa kanila ay nakapagtapos na ng kolehiyo. At ang iba sa kanila ay nakapag-abroad na at doon ko na po napagtanto na kailangan kong bumalik sa pag-aaral kung gusto kong makaranas ng kaunting ginhawa sa buhay. Pero nagdadalawang isip ako na sabihin kina mama at papa ang kagustuhan ko na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi sigurado ako na hindi sila matutuwa dahil ang gusto ng mga magulang ko ay yung magpatuloy ako sa pangangalakal para makatulong sa pamilya. Pero habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo akong nalalapit sa masaklap na katotohanan na walang magandang buhay na patutunguhan ang pangangalakal ko. Kaya naglakas loob na akong sabihin kay mama yung tungkol sa kagustuhan kong bumalik at makapagtapos ng pag-aaral. Ma, ba't naglalaba pa kayo? Gabing-gabi na. Oh, Bella, ba't ngayon ka lang? Pasensya na po. Matumal kasi yung pangangalakal kanina eh. Ay, di bale na lang. May awa ang Diyos. Suswertehin ka rin bukas. Eto po pala, may dala akong bihon at sardinas para sa atin. Ay, salamat naman sa Diyos. Sigurado akong matutuwa yung mga kapatid mo niyan. Ay, siya nga pala. Yung mga kapatid mo natutulog na. At yung papa mo naman, ayun, nakatulog na rin. Napagod yata sa trabaho niya sa construction. Kumain na po ba kayo? Pinagtitiisan na lang muna namin yung natitirang tuyo kanina. Tapos nangutang na lang ako ng 1 kilong bigas dyan sa kapitbahay natin. Hindi na kasi nakatiis yung mga kapatid mo eh. Tapos yung papa mo naman, sa susunod na linggo pa sasahod. Ako na pong tatapos dyan sa mga nilalaban nyo. Matulog na po kayo. Ay naku, hindi. Kailangan na kasi ito bukas eh. Ay, mas madali matatapos to kung pareho natin pagtutulungan. Sige ho, tulungan ko na po kayo. Pero ma,
Huwag niyo pa rin kalimutan na magpahinga ha. Ay naku, hindi pwede. Tuloy-tuloy yung mga gastusin dito sa bahay, kaya dapat tuloy-tuloy din ang trabaho. Pero baka kayo naman ang magkasakit niyan. Anak, hindi uso sa ating mga mahihirap ang magkaroon ng sakit. Para lang yan sa mga mayayaman. Kayo po talaga. Hirap na nga tayo sa buhay, nagagawa niyo pang magpatawa. Anong gusto mo gawin ko? Maglupasay ako dyan sa sahig habang iniisip kung gaano kahirap ang buhay natin? Hindi naman po sa ganun. Pues kung ganon, tulungan mo na lang kami ng papa mo. Kasi sigurado ako na kapag naubos na yung sardinas at bihon na dala mo, mahihirapan na naman tayo nito. Bati niyo na lang po gamitin yung ibabayad sa inyo dito sa labada. May utang pa ako sa amo ko. Kailangan kong bayaran yun kasi kung hindi, sigurado ako na hindi na ako pauutangin nun. Ma, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Ano yon? Gusto ko po sanang bumalik sa pag-aaral. Bella naman, hindi na nga sapat yung kinikita namin ng papa mo. Tapos ngayon, gusto mo pang bumalik sa pag-aaral? Ano ka ba naman? Wala tayong pera para dyan. Kung hindi niyo po kaya, wag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan. Mag-working student po ako. Huwag ka nang magmatigas. Hindi ako makakapayag dyan sa gusto mo mangyari. Ma naman! Ni minsan ba, hindi kayo nangarap ni Papa na magkaroon ng maganda at maginhawang buhay? Yung pangarap na yan, para lang yan sa mga mayayaman. Hindi tayo mayaman, Bella. Ayoko na ng ganitong buhay. Kailan po ba kayo matatauhan, Ma? Kapag namatay na tayong lahat sa gutom? At ano namang kinalaman nun sa kagustuhan mo makabalik sa pag-aaral, ha? Dahil yun na lang ang natitira nating pag-asa para makatikiman lang ng konting ginhawa sa buhay. Kaya sige na naman no, parang awa nyo na, pumayag na kayo. Para din naman sa inyo to eh. Hindi. Mas lalo tayo mahihirapan kung itutuloy mo yung binabalak mo. Alam niyo po ba na nakapagtapos na ng pag-aaral yung mga kaklase ko noong elementarya? Yung iba nga sa kanila nangingibang bansa na eh. Kaya naman pala nagkakaganyan ka. So ano, naiinggit ka? Ganun ba yan? Oo, naiinggit ako sa kanila kasi hindi nila kailangan magtiis sa toyo at kanin. At mas lalo lang akong naiinggit sa kanila kasi hindi nila kailangan mga lakal para makaraos sa pang-araw-araw. Tigilan na natin to, Bella. Naririndi na ako sa mga pinagsasasabi mo. Alam mo, naghahanap ng kasambahay yung kaibigan ng amo ko. Total, nasa edad ka na naman. Siguro, panahon na rin para mamasukan ka. Mas gugustuhin ko na lang mga lakal at magpakahirap bilang working student ng sabay kesa mamasukan bilang kasambahay. Ang tanda-tanda ko na, pero elementarya lang ang natapos ko. Ayoko na ng ganitong pakiramdam, Ma. Diyos ko, Bella. Sigurado akong patay na kami ng papa at mga kapatid mo sa oras na makapagtapos ka na pag-aaral. Kaya sige na, huwag ka nang magmatigas. Sasabihin ko na sa amo ko na mamamasukan ka bilang kasambahay dun sa kaibigan niya. Pero Ma... Matulog ka na. Ako na magtatapos ng mga labada ko rito. Sige na, bago pa ako tuluyang mapikon sa'yo. Noong una ay tutol na tutol ako sa gusto ni Mama na pagtrabahuhin ako bilang kasambahay sa kaibigan ng amo niya. Kahit mahirap kami at salat sa buhay, may mga pangarap pa din ako at mga ambisyon na gusto kong maabot. Pero naiintindihan ko rin naman, Papa Dudut, kung bakit ganon mag-isip si Mama. Kasi karamihan sa mga kamag-anak namin ay nagtatrabahong kasambahay o di kaya ay nagtatrabaho sa mga karinderya. At siguro yun na rin mismo ang dahilan kung bakit hindi nakikita ni Mama ang halaga ng edukasyon. Wala akong naging kakampi sa kagustuhan kong bumalik sa pag-aaral. Kahit si Papa ay sumang-ayon din sa gusto ni Mama na pagtrabahuhin ako bilang kasambahay. Kaya wala akong naging choice kung hindi ang mamasukan bilang kasambahay. Lalo na noong makita kong naapektuhan na rin ang mga kapatid ko sa sitwasyon namin. Kasi may mga pagkakataon na nagkakasakit na sila dahil sa gutom. Siguro kung naging only child lamang ako ay hindi ako papayag na mamasukan bilang kasambahay. Pero mahal ko yung mga kapatid ko at ayokong maranasan nila yung hirap na dinanas ko. Kaya naman kahit mahirap ay pumayag na lamang ako na maging kasambahay para makatulong sa pamilya namin. 3 oras ang layo ng bahay kung saan ako namasukan bilang kasambahay. Sa totoo lang ay sobrang kinakabahan ako noon.
Kasi sanay akong mangalakal pero hindi ako sanay na mamasukan bilang kasambahay. Bukod pa doon ay maraming balita sa TV tungkol sa mga kasambahay na pinagmamalupitan o inaabuso ng mga amo nila kaya mas lalo lamang akong natakot. Ipinapasa Diyos ko na lamang ang magiging kapalaran ko bilang kasambahay. Ipinagdasal ko na lamang na sana hindi ako matulad sa mga kasambahay na nakikita ko sa TV na minamaltrato at hindi pinapasahod ng maayos. Ikaw na ba yung kasambahay na pinadala ng kakilala ko? Ikaw ba si Bella? Opo. Ay nako, halika Iha, pasok ka. Sige po, salamat. Dito tayo sa sala. Maupo ka. Ang laki-laki po pala nitong bahay ninyo. Ay oo, pero wag ka mag-alala kasi dalawa lang naman tayo dito sa bahay. Patay na kasi yung asawa ko. Tapos yung anak ko naman may pamilya na sa ibang bansa. Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala kasi makakaasa po kayo na gagawin ko ng maayos ang trabaho ko dito. Mabuti naman kung ganon. Mukhang mapagkakatiwalaan ka naman eh. Ako nga pala si Minda. Nice to meet you po, Ma'am Minda. Ano ka ba? Aling Minda na lang. Masyadong nakakailang naman yung ma'am. Sige po, Aling Minda. Mukhang mahiyain kang bata, no? Siguro first time mo mamasukan bilang kasambahay. Opo. Pero wag po kayong mag-alala kasi sanay na sanay po ako sa mga gawaing bahay. Nga pala Iha, may tatanong ako sa'yo. Pero sana magsabi ka sa akin ng totoo, ha? Bakit? Ano po yun? Minor de edad ka pa ba? Kasi kung ganun, hindi kita matatanggap. Ay nako, Aling Minda, hindi po. Mukha lang po akong bata pero nasa edad na po ako. Mabuti naman. Siya nga pala, marunong ka bang magluto? Opo. Marunong ka rin bang maglaba? Naku po, kahit anong ipagawa niyo sa akin, kayang-kaya ko po yan. Mukhang sanay ka nga talaga sa gawaing bahay. Nga pala, ibigay mo na rin sa akin yung cellphone number mo para makontak kita kung sakaling aalis ako ng bahay. Bakit? May problema ba? Wala po kasi akong cellphone eh. Seryoso ba? Opo, kapos kasi sa budget eh. Nako, kawawa ka naman pala. Teka lang ha, diyan ka lang. May kukunin lang ako sa drawer. Eto. Aling Minda, para saan po tong cellphone? Sa'yo na yan. Seryoso po kayo? Oo, bigay sa akin ng anak ko yan. Matagal nang nakatambak yan sa drawer ko eh. At matagal-tagal ko na rin hindi nagagamit. Kaya sige na, huwag ka nang mailang. Tanggapin mo na. Naku, salamat po talaga dito ha. Wag po kayo mag-alala. Pagtatrabahuhan ko po ang ipambabayad ko dito. Ano ka ba naman? Huwag na. At least ngayon may magagamit ka na para matawagan mo rin ang pamilya mo kung sakasakali. Wala din po kasing cellphone si na mama eh. Pero di bali na lang po kasi nagbabalak na naman na akong ibili ng mumurahing cellphone si mama kapag sumahod na ako. Nakakatuwa naman. Napaka-family oriented mo naman palang bata ka. Pero ipapaalala ko lang sa'yo ha, na wag mong kalilimutan ang sarili mo. Matuto kang mag-ipon habang bata ka pa. Opo. Aling Minda, salamat po talaga ha. Ano ka ba? Wala yun. Siya nga pala, halika dito. May papakita ako sa'yo. Dalin mo na rin yung mga gamit mo. Sige po. Ito ang magiging kwarto mo. Diyos ko! Oh, bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ang laki naman po ng kwarto. Ang totoo po niyan, mas malaki pa tong kwarto kaysa sa buong bahay namin eh. Aling Minda, nakakailang naman po kung dito po ako matutulog. Sa sala na lang po kaya ako. Ano ka ba naman? Sa tingin mo ba talaga patutulugin kita sa sala?
Oh, bakit ka umiiyak? Wala po. Sobrang saya ko lang talaga. Ikaw talaga. Nga po pala, sisimulan ko na yung mga gawain dito. Nako, ipagpaliban mo na muna yan. Alam kong pagod ka sa biyahe, kaya magpahinga ka na lang muna. Sa makalawa ka na magsimula, okay? Papa Dudut, sobrang saya ko talaga noong araw na yon. Parang nanalo ako sa loto dahil sobrang bait at maalaga ni Aling Minda sa akin. Doon ko rin po na-realize na kahit mahirap kami ay may awa pa rin pala ang Diyos sa amin. Kahit na hindi ko pa natutupad ang pangarap ko makatapos ng pag-aaral ay ramdam ko na panalo na ako sa buhay dahil hindi nagkulang si Aling Minda sa akin. Hindi niya ako trinato bilang kasambahay, kundi parang anak na rin niya. Patay na kasi ang asawa niya at yung anak niya ay may sarili ng pamilya sa Canada. Kaya lahat ng pagmamahal at atensyon niya ay ibinuhos na niya sa akin. Pero kahit sobrang bait ni Aling Minda sa akin, minsan ay hindi ko inabuso ang tiwala at pagmamahal na ibinibigay niya. Kahit na paminsan-minsan ay nagiging spoiled na ako, kay Aling Minda ay palagi kong sinisiguradong nagagawa ko ng maayos ang lahat ng gawaing bahay. Pinapanatili kong malinis ang bahay at ni minsan ay hindi ko pinapahirapan o binibigyan ng sakit sa ulo si Aling Minda. Noong sumahod na ako ay sobrang natuwa ako dahil dinagdagan pa niya yung pera na ibinigay niya sa akin. Agad-agad ko po itong pinadala kay mama yung sahod ko para makabili siya ng murang cellphone. At para na rin may pangtustos siya sa iba pa naming pangangailangan sa bahay. Sa totoo lang, Papa Dudut, naisip ko na kung si Aling Minda ang naging tunay kong ina, siguro'y mas maayos at mas naging komportable ang buhay ko kasi hindi niya ako kailanman pinabayaan. Palagi niyang sinisiguradong nakakain ako ng maayos at nakakakuha ng sapat na pahinga. Samantalang si Mama madalas ay tumatawag lamang sa akin para manghingi ng pera. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalo ko lang nararamdaman na wala nang pakialam si Mama sa akin. Dati nagagawan niya pa akong tawagan para kumustahin. Pero ngayon ay tumatawag na lamang siya kapag sumasahod ako para humingi ng pera. At ganon din si Papa. Wala akong magawa kasi hawak nila Mama at Papa ang mga kapatid ko. At kung hindi dahil sa mga kapatid ko, sigurado akong matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa sarili kong mga magulang. Isang araw ay dumalaw ako sa bahay namin at sobrang nalungkot ako nang makita ko ang mga kapatid ko na tinitipid at kinakain yung toyo at kanin. At mas lalo lang akong naiyak nang malaman ko na ginagamit pala nila Mama at Papa yung perang pinapadala ko para sa amin sa pagtaya sa loto. Nag-away lang kami ng mga magulang ko noong araw na yon at umalis ako ng bahay namin na sobrang bigat ng kalooban. Sobrang naaawa ko sa mga kapatid ko kasi pakiramdam ko ako na lang talaga ang pag-asa nila. Simula noon ay wala namang ginawa sina Mama at Papa kundi ang sanayan sila sa hirap ng buhay. Hindi nga nila pinag-aaral yung mga kapatid ko. Napagtanto ko rin na hindi sapat na magkasama lang kayo bilang pamilya. Ano ang silbi ng isang buo at kumpleto na pamilya kung puro hirap lang naman ang pinagdadaanan nyo? Pinili ko na lang itago yung sama ng loob ko kina Mama at Papa. Napagtanto ko rin na mas makakabuti para sa akin kung itutuon ko na lang ang atensyon ko sa mga gawaing bahay para hindi ko masyadong naiisip yung sitwasyon ng pamilya ko. Pero habang tumatagal ay mas lalo lamang akong nahihirapang itago ang totoo kong nararamdaman.
Hoy, Bella! Tamang-tama, bumili ako ng fried chicken at spaghetti. Halika dito, sabayan mo na akong kumain. Oh, teka lang. Umiiyak ka ba? Naku, Aling Minda, pasensya na po kayo. Wala po to. Mamaya mo na tapusin yung mga hinuhugasan mo. Maupo ka nga muna dito. Bella, iha, tapatin mo nga ako. May problema ka ba? Pasensya na po talaga kayo, Aling Minda. Okay lang po ako. Ay, ang ayaw ko sa lahat yung pinagsisinungalingan ako. Sige na, magsabi ka sa akin ang totoo. Ano ba kasing problema, ha? Si Mama po kasi. O bakit? May masama bang nangyari sa mama mo? Wala naman po, pero habang tumatagal, mas lalo ko na lang kasing nararamdaman na wala siyang pakialam at malasakit sa akin. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Nagpaparamdam lang kasi siya sa akin tuwing sumasahod ako eh. Malay mo, baka abala lang sila sa paghahanap ng pera. Pagpasensyahan mo na lang yung mama mo. Isipin mo na lang na ginagawa nila ang lahat para sa mga kapatid mo para hindi ka na malungkot. Mabuti po sana kung ganun, pero hindi eh. Anong ibig mong sabihin? Nung pumunta po kasi ako sa bahay noong day off ko, napag-alaman ko po na ganun pa rin ang sitwasyon namin sa bahay. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin na nagtitiis sa toyo at kanin yung mga kapatid ko. Tapos sa loto lang po napupunta yung perang pinapadala ko kina mama. Iha naman, ba't ngayon mo lang sinabi sa akin to? Ang totoo po niyan, wala naman po sana akong balak na sabihin sa inyo to eh. Pero Tahan na, iha. Ganun talaga ang buhay, parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. naku po Aling Minda, pakiramdam ko nga po palagi na lang akong nasa ilalim eh. Pero palagi mo ring tatandaan na patuloy pa rin tong umiikot. Kaya wag na wag kang panghihinaan ng loob. Kapit lang, ha? Salamat po talaga. Alam niyo po, napagaan niyo ang loob ko. Hindi man ako sinwerte sa pamilya ko, pero di bali na lang po. Kasi swerte naman ako sa amo ko. Nako, ikaw talaga ng bola ka pa. Hindi ka na iba sa akin. Ang totoo niyan, miss na miss ko na yung anak ko na nasa Canada ngayon. Pero simula nung namasukan ka sa akin, nawala na yung pangungulila ko sa anak ko. At ganun din po ako sa inyo, Aling Minda. Simula nung namasukan ako sa inyo, nakalimutan ko po yung sakit at paghihinagpis na pinagdaanan ko kay mama. Kasi tuwing kasama ko po kayo, parang kayo na rin po yung mama ko. Napupunan niyo po yung lahat ng pagkukulang ni mama sa akin. Nako, tigilan na nga muna natin tong drama na to. Pasensya na po talaga. Kumain na lang muna tayo. Sige po. Nga pala, matanong lang kita. May bala ka pa bang bumalik sa pag-aaral? Yun na nga po eh. Matagal ko na pong pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, pero dahil kapos kami sa pera, hindi na ako nakatungtong ng high school. So ibig mong sabihin, elementary lang yung natapos mo? Parang ganun na nga po. Naku Bella, sobrang mahalaga na nakapagtapos ka, iha. Kung hindi ka nakapagtapos, mahihirapan kang makamove on sa buhay. Iba pa rin yung nakapagtapos kasi dito ka nagkakaroon ng mga opportunity para magkaroon ng mas magandang buhay. Kaya ikaw, pagdating ng panahon, sana tapusin mo yung pag-aaral mo, ha? Siyempre naman po, Aling Minda. Sa katunayan nga, may naitabi na po akong ipon. Talaga ba? Opo, nang dahil na rin sa inyo. Hindi po kasi kayo kuripot tuwing nagbibigay kayo ng sahod eh. Naku, wala yun. Ano ka ba? Deserve na deserve mo yung binibigay ko sa yung sahod. Kasi nakikita ko yung sipag mo sa pagiging kasambahay ko. Alam mo ba na yung dati kong kasambahay dito? Naku, sobrang tamad. Kailangan ko pang utusan para lang gumalaw. So ano pong nangyari sa kanya?
Ayun, pinalayas ko. Naku, kawawa naman pala. Mabuti na lang talaga at ginawa ko yon. Kasi kung hindi, malamang hindi kita makikilala. Kung sa bagay. Nagpatuloy yung mga masasayang moments namin ni Aling Minda noong mga panahong yon, Papa Dudut. Unti-unti nang nawala yung lungkot na nararamdaman ko. Kasi nandyan palagi si Aling Minda para iparamdam sa akin na may nagmamahal sa akin. At may tao pa palang nagmamalasakit sa akin. Habang pinaparamdam sa akin ni Aling Minda yon, kabaliktaran naman ang nangyayari kay Mama. Ganon pa rin siya. Tumatawag lamang o nagpaparamdam lang kapag sumahod na ako. Nung una'y nahirapan akong tanggapin yon, pero habang tumatagal, unti-unti ko na ring na-realize na hindi na talaga magbabago si Mama. Mahirap mang tanggapin ang katotohanan, pero kailangan. Nang mga panahong yon ay inisip ko na lamang yung mga kapatid ko. Mahal ko sila. Kaya nagpaalam ako kay Aling Minda na gusto kong umuwi sa bahay namin tuwing Sabado at Linggo para makasama ko sila. Mabuti na lamang at pumayag si Aling Minda. Kaya tuwing umuwi ako ay lagi kong sinisigurado na may sapat na pagkain, sina Mama at mga kapatid ko. Nilinaw ko rin kay Mama na ayoko na silang makita na kumakain ng toyo at kanin. Akala ko noon ay tuloy-tuloy na talaga yung mga magagandang nangyayari sa buhay ko. Pero isang araw habang papunta ako sa palengke, may nangyari na hindi ko po inaasahan. Na-snatch yung bag ko at kasama sa natangay noong snatcher ay yung wallet ko at yung pera na ipapadala ko sana kay Mama. Mabuti na lang po talaga at hindi natangay yung cellphone ko kasi nasa bulsa ko yon. Aligaga at nataranta ako noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil malaking pera yung nawala. Hindi ko na nagawang ilihim ang nangyari, Papa Dudut, at sinabi ko pareho kay Aling Minda at kay Mama ang kalagayan ko ng mga panahong yon. Bella! Huya! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? At ba't mukhang takot na takot ka? Aling Minda. Kumalma ka nga! Ano ba kasing nangyari sa yung bata ka? Aling Minda. Sorry po talaga. Ay, maupo ka nga muna dito sa sofa. Sabihin mo na sa akin kung anong nangyari sa'yo. Mapagkakatiwalaan mo ko. Ano ba kasi yon para matulungan kita? Aling Minda, tinangay po kasi nung snatcher yung bag ko. Ano? Pasensya na po talaga. Hindi ko na po nabili yung pinapabili ninyo sa akin sa palengke. Kasi natangay na rin ng snatcher yung perang binigay niyo sa akin. Diyos ko! Sorry po talaga, Aling Minda. Ano ka ba naman? Ang importante, ligtas ka. Mabuti na lang talaga at walang masamang nangyari sa'yo. Huwag mo nang isipin yung perang tinangay nung snatcher, ha? Hayaan mo na, pera lang yon. Salamat po talaga. Pero, si Mama po kasi, Bakit? Anong problema sa mama mo? natangay din po nung snatcher yung perang ipapadala ko sana sa kanya. Sigurado kung maiintindihan ka ng mama mo, Bella. Matutuwa yun na ligtas ka. Sana nga po. Aling Minda, labas muna ako saglit ha. Tatawagan ko lang si Mama. O sige. Oh, Bella! Tamang-tama. Tatawagan na sana kita pero naunahan mo ako. Ma, may sasabihin po sana ako sa inyo. Bakit? Ano yon? Ma,
Hindi po muna ako makapagpapadala sa inyo. Ano? Pambihirang buhay to, ah. At bakit naman, Aber? Tinangay po kasi nung snatcher yung wallet ko eh. Tanga-tanga mo naman. Hindi mo na ba talaga ginagamit ang utak mo, ha? Sandali lang, may utak ka nga ba? Alam mong may laman na pera yung wallet mo pero hindi mo iningatan. Hindi ko naman po ginusto yung nangyari eh. Ganyan. Ganyan mga tuwira ng mga bobong katulad mo. Paano ngayon yan? Kailangan namin yung pera na ipapadala mo. Utang na loob, ma. Nabiktima po ako ng snatcher. Takot na takot po ako nung tinangay nung snatcher yung bag ko. Oh, so kaninong kasalanan yan? Hindi ba't kasalanan mo? Naku, Bella, gawa mo ng paraan yung perang ipapadala mo sa amin. Naku, sinasabi ko sa'yo. Tinawagan ko po kayo kasi nagbabaka sakali akong madamayan ninyo ko. Pero mas lalo lang sumama yung loob ko sa inyo ngayon. Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Nagkakaganyan ka ba porkit kumikita ka na ng sarili mong pera? Nagkakaganito po ako kasi hirap kayong umintindi. Wala na kayong ibang inisip kundi pera, pera, pera. At bakit? Sinong gusto mong isipin ko? Ikaw? Oo, kasi simulat sa poll, hindi ko naramdaman na nanay ko kayo. Walang hiya ka? Hoy, Bella, tandaan mo na hindi ka mabubuo at mabubuhay sa mundong ito kung hindi dahil sa akin. Sige na po, papatayin ko na to. Baka makalimutan ko lang na nanay ko kayo pag pinagpatuloy pa natin to. Bastos kang bata ka. Bella! O Bella, ba't namumulay ang mga mata mo? Pasensya na po kayo, Aling Minda. Huwag niyo na lang po akong intindihin. Siguro hindi naging maganda yung usapan niyo ng mama mo, no? Nako, huwag kang mag-alala. Pahihiramin na lang muna kita ng pera para may maipadala ka sa mama mo. Huwag na po, Aling Minda. Ha? Sigurado ka ba? Opo. Masyado na po kayong maraming naitulong sa akin. Ang kapal naman po ng mukha ko kapag tinanggap ko pa yung inaalok nyo. Sige, pero ganito na lang ha. Bibili tayo ng mga groceries para may maibigay ka sa mga kapatid mo ngayong weekend pag uwi mo. Okay na ba yon? Aling Minda, maraming salamat po talaga. Ano ka ba naman? Maliit na bagay. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko kapag wala kayo. At hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Basta simula ngayon magdodoble ingat ka na, ha? Opo. Nang mga panahong yon, Papa Dudut ay napapagaan pa ni Aling Minda ang nararamdaman ko. Pero habang tumatagal ay hindi na naging sapat yung pagdamay sa akin ni Aling Minda. Kasi tuluyan na akong kinain ng depression. Nung una'y nagagawa ko pa ng maayos ang mga gawaing bahay. Pero habang tumatagal, unti-unti na akong nawawala ng gana sa buhay. Pero kahit na sobrang bigat na ng nararamdaman ko, pinilit ko pa rin na magtrabaho. Pero bigla-bigla na lamang akong napapaiyak ng walang dahilan. At habang tumatagal ay napagtanto ko na malalim at matindi ang sugat na iniwan ni Mama sa puso ko. Isang sugat na hindi niya kailanman maiintindihan. Dumating din sa puntong hindi na ako dumadalaw sa bahay namin kasi pakiramdam ko. Kapag nakita ko pa ang pamilya ko ay lalo lamang akong malulubog sa lungkot at depression. Nakokonsensya din ako kapag naiisip ko yung mga panahong yon kasi alam kong napabayaan ko ang mga kapatid ko dahil lang sa hindi namin pagkakaintindihan ni Mama. Tuwing day off ko ay nasa kwarto na lamang ako natutulog kasi pakiramdam ko ay nawala na ng saysay ang buhay ko. At dahil halos araw-araw na lamang akong nasa bahay ni Aling Minda, napansin niya na unti-unti na akong nagbago. Sa simula ay palagi kong sinasabi na ayos lamang ako na wala akong problema. Pero habang tumatagal, mas lalo na akong nahirapan na ilihim ang nararamdaman ko. Unti-unti nang bumigat ang loob ko at hindi ko na maitago ang lungkot at sakit sa puso ko. Dahil dito, Papa Dudut, hindi na rin napigilan ni Aling Minda
na mag-alala sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinabi ko kay Aling Minda na magre-resign na lamang ako bilang kasambahay kasi hindi ko na talaga nagagawa ng maayos ang trabaho ko dahil sa depression. Pero hindi pumayag si Aling Minda. Sa halip na paalisin ako ay binigyan niya ako ng 2 linggo para makapagpahinga ng maayos. Binigyan pa niya ako ng sapat na pera at sinabi niyang baka panahon na para bumalik ako sa bahay namin para ayusin ang mga hindi pagkakaintindihan namin ni Mama. Ang sabi niya, yun lang daw ang makakatulong para mawala yung nararamdaman kong lungkot at depression. Pagkalipas nga ng ilang araw, pumunta na ako sa bahay namin. Sobrang nagulat ako nang makita na mas lumala pa pala ang sitwasyon. Napansin kong nangangayayat na ang mga kapatid ko at ang mas malala pa diyan. Ako ang sinisisi ni Mama dahil hindi daw ako nakapagpadala ng pera. Sinabi ko kay Mama na handa akong isantabi ang mga alita namin at magpapadala ako ng pera ng regular para sa mga pangangailangan ng bahay. Pero sinabi ko rin sa kanya na kapag nalaman kong hindi niya napapakain at naalagaan ng maayos ang mga kapatid ko, ay hindi na ako magdadalawang isip na isumbong siya sa mga otoridad. Pakiramdam ko ay natakot siya sa sinabi kong yon kasi bigla siyang nanahimik. Hindi ko na naubos yung 2 linggong pahinga na ibinigay ni Aling Minda. Bumalik ako kaagad sa bahay ni Aling Minda at sa paglipas ng mga buwan, nagagawa ko na rin ang maayos ang trabaho ko at regular na ulit akong nakakapagpadala ng pera. Tuwing bumibisita ako sa bahay namin ay nakikita ko na maayos na nakakakain at mas maganda na ang kalagayan ng mga kapatid ko. At para sa akin ay sapat na yon. Noong mga panahong yon ay wala na talaga akong pakialam kay Mama. Ang importante na lamang para sa akin ay yung mapabuti ang kalagayan ng mga kapatid ko. Aling Minda, good morning po. Good morning din sa'yo, Iha. Magkape po muna kayo. Maraming salamat. Gusto niyo po ba ng makakain? Pwede ko po kayong ipagluto. Wag na, okay na ako dito sa kape. Sige po, balikan ko na lang po kayo. Tatapusin ko na muna yung mga labada. Sandali lang, maupo ka muna dyan. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Mamaya mo na tapusin yung mga labada. Mag-usap muna tayo. Sige po. Kamusta na kayo ng mama mo? Okay naman po kami. Napansin ko rin na maayos nang nakakakain ng mga kapatid ko. Natakot ata nung pinagbantaan ko siya na isusumbong ko siya sa mga otoridad kung hindi niya aayusin yung pag-aalaga sa mga kapatid ko. Tama yan. Yung mga kapatid mo na lang munang pagtuunan mo ng pansin nang sa ganon, hindi ka mabaliw sa kakaisip dyan sa mama mo. Kaya nga po Nga po pala, Aling Minda, gusto ko po sanang humingi ng tawad sa inyo. Oh, bakit naman? Kasi naging pabigat ako sa inyo noong mga panahong nagkaroon ako ng depression. Bella, ni minsan, hindi ka naging pabigat sa akin. Yan ang palagi mong tatandaan. Maraming salamat po talaga. Siya nga pala, anong grade na yung mga kapatid mo? Hindi po kasi nag-aaral yung mga kapatid ko Ano? Seryoso ba? Opo. Kasi sigurado akong mahihirapan lang kami ni Mama kapag sabay-sabay namin silang pinag-aral ngayon. Pero wag po kayong mag-alala kasi pinag-iipunan ko na po yun. Pangarap ko po talaga na makapagtapos kaming lahat ng pag-aaral balang araw. Kawawa naman pala. Ay. Bella, may gusto akong ialok sa'yo. Ha? Ano po yun? Gusto kong bumalik ka sa pag-aaral. At ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin mo. Ano po? Seryoso po ba kayo? Oo naman.
Mabait at matalino kang bata, Bella. At deserve na deserve mo yung ganitong klaseng oportunidad. Maraming salamat po talaga, Aling Minda. Ang dami-dami niyo na pong naitulong sa akin. Hindi ko na po alam kung paano ko pa kayo pasasalamatan. Basta ipangako mo sa akin na pagbubutihin mo yung pag-aaral mo, ha? Opo, Ano ba naman yan? Huwag ka na ngang umiyak. pasensya na po talaga. Tapos, ipangako mo rin sa akin na kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, tutulungan mo rin ang mga kapatid mo na makapagtapos hanggang sa makakaya mo, ha? Pangako po yan. At habang buhay ko rin pong tatanawin na utang na loob sa inyo. Hindi ko po makakalimutan to, Aling Minda. Naku, nagdrama pa. Basta nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong, okay? Huwag po kayong mag-alala, Aling Minda. Kapag nakapagtapos na ako, makakaasa po kayo na susuklian ko lahat ng kabutihan niyo sa akin. Sapat na sa akin yung nakikita kong masaya ka at nagtatagumpay sa buhay. Pero, Aling Minda, Ano yon? paano po kung hindi ko kayanin? Paano po kung hindi ako magtagumpay? Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Ang totoo po niyan, kinakabahan po ako. Elementary lang po kasi ang natapos ko. Bella, makinig ka. Nakikita ko kung gaano ka kasipag. Sa tingin mo ba pag-aaralin kita kung sa tingin ko hindi mo kakayanin? Kaya wag na wag kang panghihinaan ng loob. Kayang-kaya mo yan. Ano ba naman yan? Tama na nga yung kakaiyak mo. Mauubusan ka na ng luha niyan eh. Yun na po ang pinakamasayang araw ng buhay ko, Papa Dudut. Nagsimula na po akong mag-enroll sa high school at tuwing uwian at tuwing wala po akong pasok ay patuloy pa rin po ako na naninilbihan kay Aling Minda. Sobrang bait niya talaga kasi kapag napapansin niya na pagod ako sa pag-aaral, ay pinapayuhan niya ako na magpahinga muna. Pero pinilit ko po talaga na gawin ng maayos ang mga gawaing bahay habang nag-aaral kasi tinuturing ko po na malaking utang na loob ang pagpapaaral sa akin ni Aling Minda. Ang totoo po niyan ay sobrang nakakailang po noong unang araw ko sa eskwela kasi halatang halata na ako yung pinakamatanda sa klase namin. Pero habang tumatagal ay napagtanto ko na iba-iba ang takbo ng buhay nating lahat at hindi ko kailangang ikumpara ang sarili ko sa ibang tao. Natutunan kong maging matatag at magtiwala sa sarili kahit na medyo iba yung landas na tinataha ko kumpara sa mga naging kaklase ko. At isa pa, Papa Dudut, hindi nawala yung kontrabida kong nanay kasi mas lalo lang siyang nagalit noong napag-alaman niya na babalik na ako sa pag-aaral. Nag-alala siya kasi baka hindi na daw ako makapagpadala ng pera sa kanya. Pero nilinaw ko kay mama na kahit nag-aaral ako ay bibigyan pa rin ako ng sahod ni Aling Minda at patuloy pa rin akong maninilbihan. Kaya makakaasa siya na regular pa rin na magpapadala ako ng pera sa kanya. Pinilit kong patunayan sa kanya na kaya kong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral para sa kinabukasan namin ng mga kapatid ko. Aaminin ko rin po na habang tumatagal, mas tumindi lang ang galit at tampo ko kay mama. Ang tingin po kasi niya sa akin ay parang isang alkansya lamang na pwede niyang basagin kung kailan niya gusto. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay pinili ko pong huwag na lamang magpakaalipin sa sama ng loob. Patuloy na lang akong nag-focus sa sarili ko at sa mga pangarap ko para sa kinabukasan. Lagi ko rin pong iniisip ang mga kapatid ko na kahit na anong mangyari kailangan kong maging matatag, hindi lang po para sa sarili kundi para na rin sa kanila. Lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos na rin po ako ng high school sa wakas. Hindi po naging madali yung mga pinagdaanan ko pero proud na proud ako sa sarili ko kasi kinaya ko yung hirap at pagod na kinailangan kong pagdaanan bago ako nakapagtapos ng high school. At ngayon po ay mas matibay at buo na ang loob ko na harapin ang mga hamon ng buhay dahil napatunayan ko sa sarili ko na kaya kong magtagumpay kahit anumang pagsubok ang pagdaanan ko.
Bella, iha! Congratulations! Thank you po, Aling Minda. Ilang araw na lang at makakagraduate ka na ng high school. Hindi ko po akalain na darating pa ang araw na to. Pero eto na, mangyayari na siya sa wakas. Proud na proud ako sa'yo, iha. Oh, teka lang, huwag kang iiyak ha. Baka mamaya magdrama ka na naman dyan, kilala kita. At dahil dyan, magse-celebrate tayo. Ho? Magbihis ka, kakain tayo sa mamahaling restaurant. Naku po, wag na. Mapapagastos lang po kayo niyan eh. Ano ka ba? Huwag mo na ngang isipin yan. Basta magbihis ka na dyan, babalikan kita, okay? Ay, sige po. Dapat pagbalik ko nakabihis ka na, ha? Oh, maiwan muna kita sandali. Si Aling Minda talaga. Hello? Bella, Bakit po? ubos na yung perang pinadala mo nung nakaraan. Huwag po kayo mag-alala, magpapadala ulit ako ng pera sa inyo sa Makalawa. Mabuti naman kung ganon. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala na, yun lang. Di nyo man lang ba ako kukumustahin? Ano ba, Bella? Ang drama-drama mo naman. Ay, marami pa akong kailangan gawin dito sa bahay. Alam nyo man lang ba na papalapit na yung graduation ko? Ano? Teka lang. Paano ko naman malalaman hindi mo naman sinabi sa akin na gagraduate ka na pala? Talagang hindi nyo malalaman. Kasi ni minsan hindi kayo nag-abala na kumustahin ako. Kasi ang tingin nyo lang sa akin, parang ATM na pwede nyong pagkunan ng pera kung kailan nyo gusto. Bella, anak, congratulations. Huwag ka na magtampo sa akin, oh. Sige nga po, bigyan nyo po ako ng isang magandang rason para hindi ako magtampo sa inyo. Dahil nanay mo pa rin ako. Pero ni minsan hindi kayo naging nanay sa akin. Ang yabang-yabang mo naman. Porket nakapagtapos ka na ng pag-aaral, nagkakaganyan ka na? Wala pong kinalaman yung graduation ko sa tampo ko sa inyo. Yung sa akin lang naman po, sawang-sawa na ako sa pinaparamdam nyo sa akin. Kapal ng mukha mong babae ka? Naka-jackpot ka lang ng amo na may kaya? Akala mo kung sino ka na? Yung amo na sinasabi nyo, ang nagsilbing nanay ko sa mga panahong hindi kayo nagpakananay sa akin. Ah, talaga ba? Bakit? Dahil mayaman siya at mahirap lang kami ng papa mo? Ganun ba yon? Hindi! Dahil sa kanya ko lang naranasan yung pagmamahal ng isang tunay na ina. Siya ang pumuno ng lahat ng pagkukulang ninyo. Nung mga panahong pinaparamdam nyo sa akin na wala akong silbi at wala akong kwenta, pinaramdam ni Aling Minda sa akin na may mararating pa pala ako sa buhay. Siya lang ang naniwala sa akin noong mga panahong patuloy nyo akong minamaliit at pinagsasalitaan ng masasama. Wala kang utang na loob? Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Umayos ka, Bella, ha? Bawas-bawasan mo yung tabas ng dila mo, kundi puputulin ko yan. Ngayong nakapagtapos na ako ng high school, mag-working student ako para makapagkolehiyo. Uupa ako ng maliit na boarding house at higit sa lahat, kukunin ko na yung mga kapatid ko. Diyos may patawarin. Ang yabang-yabang mo. Bakit? Kaya mo na bang buhayin ang mga kapatid mo, ha? Sigurado akong mahihirapan ako sa gusto kong mangyari. Pero hinding-hindi ako makakapayag na gawin nyo sa mga kapatid ko yung ginawa nyo sa akin. Kaya gagawin ko to ng paraan hanggat sa makakaya ko. At bakit? Ano ba ginawa ko sa'yo, ha? Diyos ko ma, ginawa nyo akong alkansa at paulit-ulit nyong binabasag. Nanay mo ako at anak lang kita, kaya dapat lang. Matanong nga kita ma, kailan mo ba ako huling kinumusta? Kailan ba yung huling nagtanong ka kung okay lang ba ako? Kailan yung huling tumawag ka na hindi binabanggit ang tungkol sa pera? Kailan? Di kayo makasagot, no? Pues ako na po ang sasagot para sa inyo. Kasi ni minsan, hindi nyo ako naisip. Sige na po, tatawagan ko na lang kayo ulit kapag handa na yung pera ninyo. Siguro'y marami sa mga kabarangay ninyo ang iisipin na mayabang o hambog ako, Papa Dudut. Pero tiniis ko po ang pang-aabuso ni Mama sa akin ng ilang taon. Siguro kaya ko nagawang sagutin si Mama ng ganon kasi napuno na ako sa pagmamalupit niya sa akin at may hangganan din naman ang pasensya ko. Pero sa puntong ito ay handa na akong manindigan at ipagtanggol ang sarili ko laban sa mga taong umaabuso sa akin. Lumipas ang ilang araw at sa wagas ay nakapagtapos na rin po ako ng high school. Si Aling Minda umakyat sa entablado para isabit sa akin ang medalya ko.
Sobrang saya ko po noong araw na yon at makalipas ang ilang linggo, sinabi ko kay Aling Minda ang kagustuhan ko na makapag-kolehiyo. Umupa ng maliit na murang boarding house, maging working student at higit sa lahat ay kunin ng mga kapatid ko. Noong una ay sobrang nagulat si Aling Minda dahil alam niyang hindi ito magiging madali kasi hindi naman daw kalakihan ang allowance na natatanggap ng mga working student at sigurado din siya na mahihirapan lamang ako sa pag-aaral ko kung maghahanap pa ako ng additional income. Kaya makalipas ang ilang araw, inalok ako ni Aling Minda na handa raw siyang tulungan ang mga kapatid ko. Nung una ay tumanggi ako pero nagpumilit siya hanggang sa pumayag ako. Napagkasunduan namin ni Aling Minda na kapalit ng pagpapatira niya sa amin ng mga kapatid ko sa bahay niya ay patuloy pa rin ako na maninilbihan sa kanya kahit na nagwo-working student ako. Ngayon po ay nasa kolehiyo na ako at nag-aaral sa kursong Mass Communication. Ang mga kapatid ko naman ay pinag-aaral na din ni Aling Minda at para makabawa ay sinisigurado kung palaging maayos at malinis ang bahay. Sobrang saya ko dahil mukhang nagkakasundo si Aling Minda at ang mga kapatid ko. Siguro hindi na siya nagdalawang isip na kupkupin sila dahil hanggang ngayon ay nangungulila pa rin siya sa anak niya na nasa Canada. At nang kinuha ko ang mga kapatid ko kay Bama, hindi na po siya tumanggi. Siguro ay alam na niya na mas magiging magaan ang buhay nila ni Papa kung wala na silang pinapakain. Kaya pumayag din sila na kunin ko ang mga kapatid ko. Hanggang ngayon ay wala pa akong kontak kina Mama at Papa at wala rin akong balak na kausapin sila. Panahon na lamang ang magsasabi kung kailan ko sila muling mapapatawad. Papa Dudut, dito ko na muna tatapusin ang kwento ko at maraming salamat po at binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi sa inyo at sa mga kabarangay ninyo ang pinagdaanan ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bella. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.